Isang tumpok ng tinik sa plato. Iyan ang halaga ko sa pamilyang pinaglingkuran ko ng 3 taon. Habang nilalamon nila ang pinakamalambot na bahagi ng isda, ang iniwan nila sa akin ay ang mga labing matutulis at tuyong buto. Akala nila ako ang tanging nagpapakain sa kanila. Ang hindi nila alam, sa bawat hapdi ng tinik sa aking lalamunan, unti-unti nang pumuputok ang lason ng aking paghihiganti. Hayaan mo lang siya, Lilibeth. Para naman siyang ATM na hindi nauubusan ng pera. Basta't pinupuri natin siya ng kaunti at pinaparamdam na kailangan siya ng pamilyang ito, hinding-hindi yan lalayo. She is too invested in being the perfect daughter-in-law to notice that we are already bleeding her dry. Ang boses ni Leandro ay galing sa kabilang panig ng pintuan ng kusina. Malamig at walang bahid ng pagmamahal na ipinapakita niya tuwing sila ay magkaharap. Sa loob ng kusinang tila pugon sa init, napatigil ang kamay ni Wenceslao sa paghimay ng isdang bangus. Ang kutsilyong hawak niya ay dahan-dahang binitawan sa ibabaw ng sahig na kahoy, ngunit sa halip na ingay ng pagbagsak, ang tanging narinig niya ay ang sariling tibok ng puso na tila isang mabigat na tambol na hinahampas sa loob ng kanyang dibdib. Kagagaling lang niya sa isang matagumpay na presentasyon sa Makati. Ang kanyang mga paa ay pagod pa mula sa matataas na takong at ang kanyang isip ay puno ng mga plano para sa kanyang bagong promosyon bilang direktor. Ngunit sa halip na magdiwang, dumaan pa siya sa palengke ng Pasig upang bumili ng pinakamalaking bangus na nakita niya dahil alam niyang paborito ito ng kanyang biyenan na si Doña Salvacion. Sa loob ng halos 1 oras, tiniis niya ang usok at init ng kalan, maingat na tinatanggal ang bawat tinik sa isda upang masiguradong walang masasaktan sa kanyang pamilya habang kumakain. Ang pawis na gumagapang sa kanyang likod ay tila naging yelo nang marinig ang tawanan ni Leandro at ng kanyang kapatid na si Lilibeth sa sala. Ang bawat salita ay tila isang matalas na karayom na unti-unting itinutusok sa kanyang kaluluwa. Ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay, ang lalaking itinaguyod niya nang mawalan ito ng trabaho, ay tinitingnan lamang pala siya bilang isang kagamitang naglalabas ng salapi. Handa na ang hapunan? Mahina niyang sambit nang lumabas siya ng kusina. Pilit na pinapatatag ang kanyang boses. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, isang maskara na binuo ng maraming taon ng pagtitiis. Naupo sila sa hapagkainan. Ang lamesa ay puno ng mga pagkaing pinaghirapan ni Wen. Ngunit bago pa man siya makakuha ng sariling kanin, mabilis na kinuha ni Doña Salvacion ang sandok. Maingat na pinili ng matanda ang pinakamalalambot na bahagi ng tiyan ng bangus at inilagay ito sa plato ni Leandro at Lilibeth. Nang dumating ang pagkakataon para kay Wen, itinulak ng kanyang biyenan ang isang maliit na plato sa harap niya. Ang plato ay naglalaman lamang ng ulo ng isda, ang buntot na tuyo, at isang tumpok ng mga matutulis na tinik na tinanggal ni Wen kanina. Isang matipid na ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Salvacion, isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ito ang para sa iyo, Wen. Ang mga tinik na ito ang nagpapaalala sa iyong obligasyon. Bilang manugang, dapat mong matutunang tanggapin ang mga tira-tira dahil ang priority ay ang asawa mo at ang pamilyang tumanggap sa iyo noong wala kang matuluyan. Huwag kang mag-alala, masarap naman ang sabaw niyan. Tumingin si Wen kay Leandro, umaasang makakita ng kahit kaunting pagtatanggol. Ngunit ang kanyang asawa ay abala sa paglamon ng malambot na taba ng isda, hindi man lang nag-angat ng tingin. Ang tanging narinig sa silid ay ang marahang pagtama ng mga kubyerto sa porselana, isang tunog na tila nagmamarka ng bawat segundo ng kanyang pagkadurog. Kinuha ni Wen ang kanyang kutsara at dahan-dahang sumubo ng kaning tila naging buhangin sa kanyang bibig. Ang bawat lunok ay mahapdi. Ang bawat hininga ay parang may nakabara sa kanyang lalamunan. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang pamilyang kinagisnan,
na masayang nag-usap tungkol sa susunod na bibilhing mamahaling bag ni Lilibeth gamit ang kanyang pera. Isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa kanyang isipan. Hindi ito ang sakit na nagdudulot ng luha. Ito ang sakit na nagpapatigas sa puso. Ang mga tinik sa kanyang plato ay hindi na lamang mga labi ng isda. Ang mga ito ay simbolo ng 3 taon ng kanyang pagbubulag-bulagan, ng kanyang mga gabing puyat sa trabaho habang sila ay nagpapakasasa sa kanyang pinaghirapan. Dahan-dahan niyang inabot ang kanyang bag na nasa tabi ng upuan. Sa loob nito, nararamdaman niya ang matigas na sobre ng kanyang promotion letter at ang susi ng kanyang lihim na kondo sa BG. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Isang buntong hiningang nagdadala ng lahat ng pait na naipon sa loob ng kanyang dibdib. Tumingin siya ng diretso kay Doña Salvacion, pagkatapos ay kay Leandro. Sa unang pagkakataon, hindi siya yumuko. Sa unang pagkakataon, hindi siya humingi ng paumanhin sa kanyang presensya. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa hangin habang ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagsunod, ay naging kasing talim na ng mga tinik na nasa kanyang harap. "Salamat sa paalala, ma," bulong ni Wen. Ang boses ay parang kalawang na kumikis-kis sa bakal. "Tama kayo. Ang bawat tinik na ito ay may dahilan kung bakit ito narito. At sisiguraduhin kong sa susunod na pagkakataon, hindi na ako ang lalamon ng mga ito." Tumayo siya nang hindi tinatapos ang pagkain. Ang tunog ng kanyang mga hakbang palayo sa hapagkainan ay tila isang babala ng isang paparating na bagyo. Habang paakyat siya sa hagdan, isang katanungan ang pabalik-balik na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kasing lalim ng dagat at kasing pait ng apdo. Hanggang kailan mo kayang tiisin ang pagiging isang anino sa sarili mong tahanan bago mo mapagtanto na ikaw mismo ang may hawak ng ilaw na susunog sa lahat ng dumi sa paligid mo? Hon, are you okay? Masyado ka bang napagod sa opisina kanina? Ang tinig ni Leandro ay puno ng tamis. Tila isang malapot na pulot-pukyutan na nagtatangkang takpan ang pait ng mga salitang binitiwan niya sa kusina kanina. Marahan niyang ipinatong ang kanyang mga kamay sa balikat ni Wenceslao habang ang huli ay nakaupo sa gilid ng kanilang kama. Tinititigan ang sariling refleksyon sa salamin ng dresser. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng bumbilya, nakita ni Wen ang mukha ng kanyang asawa. Ang mga matang tila nag-aalala. Ang ngiting dati ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Ngunit ngayon ay tila isang maskarang gawa sa manipis na papel. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Wen. Nararamdaman ang bawat daliri ni Leandro na humahaplos sa kanyang balikat. Ang bawat haplos ay hindi na nagdadala ng init, kundi isang kilabot na tila yelong gumagapang sa kanyang balat. Hindi siya kumibo. Hinayaan niyang magpatuloy ang dula-dulaan ng lalaki. "You know, Hon, I was talking to Mama earlier. Sabi niya, parang kailangan na raw ipa-repair yung bubong sa likod. Baka raw bumigay kapag lumakas ang ulan. I told her na sasabihan kita kasi baka may extra ka pa sa budget mo this month. You know how it is. Ayaw ko lang na ma-stress si Mama sa bahay." Narito na naman sila. Ang paulit-ulit na laro ng manipulasyon na nakabalot sa pangalan ng pagmamalasakit. Ang bubong na tinutukoy ni Leandro ay 3 beses na yatang naayos nitong nakaraang taon. Ayon sa mga resibong ibinibigay ni Doña Salvacion kay Wen. Tuwing kukuha si Wen ng pera para sa maintenance ng mansyon, laging may kasamang mahabang litanya tungkol sa kung gaano kapalad si Wen na napunta sa pamilyang may mataas na dangal, kahit pa ang lahat ng pako, semento at sahod ng manggagawa ay galing sa sariling bulsa ng manugang. "Magkano ang kailangan ni Mama, Leandro?" Mahinahong tanong ni Wen. Ang kanyang boses ay tila isang payapang dagat na nagtatago ng isang malaking buwaya sa ilalim. "About 50,000 daw, Hon. Alam mo naman, inflation na ngayon. Everything is so expensive." Ngumiti si Wen sa salamin.
Isang nangiting hindi nakita ni Leandro dahil abala ito sa pagmamasahe sa kanyang leeg. 50,000 pesos para sa isang bubong na wala namang butas. Alam ni Wen ang katotohanan. Noong nakaraang buwan, nakita niya ang isang bagong relos sa bisig ni Doña Salvacion na ipinagyabang nito sa mga kaibigan sa mahjong. At ang halaga niyon ay hindi nalalayo sa perang hiningi para sa pintura ng bakod. Ang bawat sentimong ibinibigay niya ay hindi napupunta sa pagpapatatag ng kanilang tahanan, kundi sa pagpapakain sa luho ng isang pamilyang itinuturing siyang isang balon na hindi natutuyo. Sa bawat gabi na siya ay nagpupuyat sa Makati upang tapusin ang mga strategic reports, ang kanyang pamilya ay nagpaplano kung paano muling kakamkamin ang kanyang pinaghirapan. I'll see what I can do tomorrow. Matipid niyang sagot. Naramdaman niya ang masiglang halik ni Leandro sa kanyang pisngi. Isang halik na tila selyo ng isang transaksyon na tagumpay. Thanks, Hon. Kaya mahal na mahal kita eh. Napakaswerte ko talaga sa'yo. Nang lumabas si Leandro ng silid upang kumuha ng tubig, naiwan si Wen sa gitna ng katahimikan. Ang tunog ng aircon ay tila isang mahinang ugong na bumibigay sa hangin. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa basket ng maruming damit. Kinuha niya ang polo ni Leandro na isusuot sana nito para sa isang interview bukas. Isang interview na malamang ay hindi na naman ito sisiputin. Habang maingat niyang tinitignan ang bulsa ng polo, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang maliit na piraso ng papel. Inilabas niya ito, inaasahan ito ay isang lumang tissue o barya. Ngunit ang bumungad sa kanya ay isang resibo mula sa isang kilalang luxury jewelry shop sa isang sikat na mall. Ang petsa ay kahapon. Ang item, isang gintong necklace na may pendant na hugis puso. Ang halaga, 70,000 piso. Napatigil ang mundo ni Wen. Ang kanyang hininga ay tila naputol sa gitna ng kanyang lalamunan. Kahapon, sinabi ni Leandro na nasa bahay lang siya dahil masama ang kanyang pakiramdam. Kahapon, humingi siya kay Wen ng 5,000 piso para sa kanyang mga gamot. Dahan-dahang binasa ni Wen ang pangalan sa ibaba ng resibo. Hindi ito nakapangalan kay Leandro, kundi sa isang credit card na pamilyar sa kanya. Ang kanyang sariling supplementary card na ibinigay niya sa asawa para lamang sa mga emergency. At sa tabi ng lagda, may nakasulat na maikling mensahe sa likod ng papel, isang sulat kamay na hindi kay Leandro, ngunit para sa kanya. Para sa pinakamahal kong anghel, see you tonight. Ang papel sa kamay ni Wen ay dahan-dahang nalukot, habang ang kanyang kamao ay nagpupuyos sa galit. Ang init na dumadaloy sa kanyang mga ugat ay tila kumukulong lava na handang sumabog. Ang maskara ng kabaitan na isinuot ni Leandro ay hindi lamang pala manipis na papel, kundi isang madilim na takip sa isang mas malalim at mas mabahong katotohanan. Hindi lamang siya isang ATM, hindi lamang siya isang utusan. Siya ay isang tanga na pinupondohan ang sariling pagtataksil ng kanyang asawa. Binalik ni Wen ang resibo sa bulsa ng polo nang marinig niya ang mga hakbang ni Leandro pabalik sa silid. Humarap siya sa pinto. Ang kanyang mukha ay kasing payapa ng dapit hapon. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang apoy ng paghihiganti ay nagsimulan ng sumiklab, mas maliwanag at mas mapanira kaysa sa anumang liyab na nakita nila sa buong buhay nila. Sino ang anghel na tinutukoy sa resibong iyon? At gaano na kalalim ang sugat na itinago ni Leandro sa likod ng kanyang mga matatamis na salita? Ang umaga sa palengke ng Pasig ay isang magulong dagat ng mga taong nagmamadali. Ngunit para kay Wenceslao, ito ang tanging lugar kung saan maaari siyang huminga ng malayo sa mapangmatang mga pader ng mansyon ng mga Bergara. Habang naglalakad siya sa pagitan ng mga nakahanay na gulay at sariwang isda, isang pamilyar na bulto ng tao ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang matandang babae na may akay-akay na manipis na bayong, ang mga balikat ay nakayuko
na tila daladala ang bigat ng buong mundo. Nang humarap ang matanda upang bayaran ang isang tumpok ng kamatis, halos tumigil ang pag-ikot ng paligid ni Wen. Nakilala niya ang mga matang iyon, kahit pa mas lumalim ang mga kulubot sa mukha nito ngayon. Ito ay si Ma'am Seling, ang dating pinagkakatiwalaang mayordoma ng pamilya Vergara. 1 taon na ang nakalipas nang bigla na lamang nitong lisanin ang mansyon ng walang paalam. O iyon ang kwentong ipinaabot ni Doña Salvacion sa kanya. Mabilis na lumapit si Wen at marahang hinawakan ang braso ng matanda. Nang magtama ang kanilang paningin, ang mga mata ni Ma'am Seling ay napuno ng gulat na mabilis na palitan ng pangingilid ng luha. Wala silang sinayang na oras. Inalalaya ni Wen ang dating kasambahay patungo sa isang tahimik na karinderya sa dulo ng palengke upang makapag-usap. Umorder si Wen ng mainit na sabaw para sa matanda. Napapansin ang pamamayat nito na malayong malayo sa malusog nitong pangangatawan noong nagtatrabaho pa ito sa kanila. "Saan po kayo nagpunta, Ma'am Seling?" Sabi ni Mama. "Nag-resign daw po kayo bigla kasi babalik na kayo sa probinsya. Hinanap ko po kayo dahil gusto kong ibigay ang separation pay niyo, pero wala silang maibigay na address." Mahinahong panimula ni Wen. Ang boses ay puno ng dalisay na pag-aalala. Nanginginig ang mga kamay ng matanda habang pilit na ibinababa ang hawak na kutsara sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Tila may malaking bikig na nakabara sa kanyang lalamunan na matagal na niyang gustong ilaba. "Hindi po ako nag-resign, Ma'am Wen. Pinalayas ako ni Doña Salvacion ng madaling araw. Wala po siyang ibinigay na kahit 1 singko sa akin. At alam niyo ba, Ma'am? Yung perang laging hinihingi sa inyo ni Donya, tuwing katapusan para sa SSS at PhilHealth ko, wala pong naihulog doon. Ibinulsa po ng biyanan niyo ang lahat ng pera." Ang mga salitang binitiwan ni Ma'am Seling ay parang isang balde ng yelo na ibinuhos sa buong pagkatao ni Wen. Matagal na siyang nagdududa sa mga gastusin sa bahay, ngunit ang malaman na pati ang maliit na benepisyo ng isang matandang tapat na naglingkod ay ninakaw ng sarili niyang biyenan, iyon ay isang antas ng kasakiman na hindi niya inaasahan. Subalit, bago pa man siya makapagsalita, humigpit ang hawak ni Ma'am Seling sa kanyang braso. Ang mga mata ng matanda ay puno ng matinding awa at lungkot. "Pero hindi po yan ang pinakamasakit, Ma'am. Pinalayas nila ako dahil may narinig akong hindi ko dapat narinig." Pagpapatuloy ng matanda, ang tinig ay halos isang mahinang bulong dahil sa takot. Isang gabi, nag-uusap si Sir Leandro at si Doña Salvacion sa aklatan. "Rinig na rinig po ang plano nila para sa inyo." Sabi ni Doña, titiisin lang daw muna nila ang pag-uugali nyo hanggang sa maubos ang mga ipon nyo at maipapangalan sa kanila ang mga ari-arian. Kasi wala raw po kayong kwentang manugang dahil baog kayo. Ang bawat pantig na yon ay isang pinong bubog na walang awang hinihiwa ang laman sa loob ng dibdib ni Wen. Ang salitang baog, iyon ang pinakamalalim at pinakatinatagong sugat sa kanyang puso. Gabi-gabi siyang umiinom ng mga bitamina, palihim na nagpapacheck up sa mga espesyalista, at tahimik na umiiyak sa banyo tuwing nakikita niya ang patak ng dugo buwan-buwan. Sinisisi niya ang kanyang sarili, ang kanyang pagiging abala sa trabaho, dahil akala niya ay binibigo niya ang kanyang asawa. Ang malamang ginagamit ng pamilyang itinuring niyang sarili, ang kanyang kakulangan, upang pagplanuhan ang kanyang pagbagsak ay isang sakit na hindi kayang tapatan ng anumang pisikal na pananakit. "Hinihintay lang nilang masaid kayo, Ma'am Wen." Humihikbing dagdag ni Ma'am Seling, pilit na pinipigilan ang sariling emosyon nang makita ang pamumutla ng kaharap. "Tapos kapag wala na kayong silbi, papalayasin nila kayo para ipasok sa bahay ang babaeng makakapagbigay sa kanila ng apo. May nakahanda na silang kapalit nyo." Hindi makahinga si Wen. Namamanhid ang kanyang mga daliri at ang paligid ay tila naglaho. Naiwan siyang nakalutang sa isang madilim at malamig na kawalan. Ang resibo ng kwintas na nakita niya sa polo ni Leandro kagabi ay biglang nagkaroon ng napakalinaw na kahulugan. Ang babaeng iyon,
ang anghel na tinutukoy ng kanyang asawa. Iyon ang babaeng papalit sa kanya kapag nasimot na ng mga linta ang huling patak ng kanyang dugo. Dahan-dahang binuksan ni Ma'am Selling ang kanyang luma at gastadong bag. Mula sa pinakailalim nito, hinugot niya ang isang kayumangging sobre na may mga lukot at bakas ng kalumaan. Inilapag niya ito sa ibabaw ng mesa at marahang itinulak papunta sa tapat ni Wen. Nang malaman kong palalayasin nila ako, nilakas ko po ang loob ko na kunin ito sa drawer ni Doña Salvacion habang natutulog siya. Bulong ni Ma'am Selling, ang mga mata ay may halong tapang. Hindi po ako nakapag-aral ng mataas, Ma'am Wen, pero alam kong ang mga dokumentong ito ang magpapatunay na kayo ang bumili ng lupang kinatatayuan ng mansyon nila, kahit papilit nilang itinatago ang katotohanan. Nakatitig lamang si Wen sa kayumangging sobre. Sa loob ng balot na papel na yon ay ang mga susi upang kalagin ang mga tanikalang sumasakal sa kanyang leeg sa loob ng 3 taon. Habang nararamdaman niya ang magaspang na texture ng sobre sa ilalim ng kanyang nanginginig na mga daliri, isang katanungan ang tahimik na bumangon mula sa kanyang wasak na kaluluwa. Sapat na ba ang mga ebidensyang ito upang durugin ang kahariang siya mismo ang nagtayo, o ito pa lamang ang simula ng isang mas madugong digmaan? Sayang ang ganda, sayang ang talino, kung ang sinapupunan ay parang tuyot na lupa na kahit anong dilig ay hindi tinatabla ng buhay. Ang tinig ni Doña Salvacion ay pumailan lang sa gitna ng marangyang hapagkainan. Kasing talim ng kutsilyong humihiwa sa malutong na balat ng lechon na nasa gitna ng mesa. Ang lahat ng kamag-anak ng mga Vergara na naroon para sa kanilang taunang family reunion ay biglang natahimik. Ang tanging narinig sa buong bulwagan ay ang marahang pag-ikot ng electric fan sa kisame at ang mahinang kalansing ng mga mamahaling baso na ipinapatong sa ibabaw ng lamesang kahoy. Lahat ng mata ay nakatuon kay Wenceslao, na noong sandaling iyon ay tila isang banyaga sa gitna ng sarili niyang tahanan. Nakasuot si Wen ng isang eleganteng asul na bestida. Ang tela ay banayad na dumidikit sa kanyang balat, isang regalo sa sarili para sa kanyang promotion. Ngunit sa ilalim ng telang iyon, naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga bisig. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa kanyang table napkin, pinipigilan ang anumang panginginig na maaring makita ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ang bawat pagkain sa mesang iyon, mula sa malaking lechon hanggang sa mga imported na alak, ay binayaran ng kanyang pinaghirapang sweldo. Ngunit sa paningin ng mga naroon, siya ay isang kulang na babae pa rin. Mama, huwag naman nating pag-usapan. Yan dito sa harap ng maraming tao. Mahinang saway ni Leandro, ngunit ang kanyang boses ay walang tunay na bigat. Tila isang formalidad lamang habang patuloy siyang sumusubo ng pagkain. Hindi man lang niya hinawakan ang kamay ng asawa upang bigyan ito ng lakas. Sa halip, umiwas siya ng tingin at nakipagtawanan sa isa niyang pinsan tungkol sa bagong kotse na plano niyang bilhin sa susunod na buwan. Tumawa ng mapait si Doña Salvacion, isang tunog na tila mga tuyong dahon na kinikis-kis sa semento. Bakit hindi? Katotohanan naman, di ba? Isang malaking utang na loob ni Wenceslao sa pamilyang ito na tinanggap namin siya kahit alam namin wala siyang maibibigay na tagapagmana sa apelidong Vergara. Kung hindi dahil sa swerte ng pamilya namin na dumikit sa kanya, baka hanggang ngayon ay isa pa rin siyang hamak na empleyado na walang direksyon sa buhay. Naramdaman ni Wen ang pag-akyat ng init sa kanyang mga pisngi, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa isang matinding puot na unti-unting lumalamon sa kanyang pasensya. Ang bawat sentimong ibinigay niya sa pamilyang ito, ang bawat sakripisyong ginawa niya para sa pangalan ng mga Vergara, ay itinuring lamang na isang obligasyon bilang kapalit ng pagtanggap sa kanya. Ang utang na loob na paulit-ulit na isinusumbat sa kanya ay isang tanikalang ginto na siya mismo ang nagpanday, ngunit sila ang may hawak ng susi. Sa kabilang dulo ng mesa,
Itinaas ni Lilibet ang kanyang baso. Ang kanyang bagong suot na brilyanteng singsing ay kumikinang sa ilalim ng chandelier. Cheers to Mama! Tama po kayo. Ang pamilya ay pamilya. At si Ate Wen, dapat lang na mas magsumikap pa siya para sa atin dahil iyon ang kanyang tungkulin bilang kabahagi ng swerte ng mga Vergara. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Wen. Ang kanyang dibdib ay sumisikip sa bawat hininga. Tumingin siya sa kanyang plato kung saan ang pagkain ay hindi na niya nagawang galawin. Ang kanyang paningin ay tila bahagyang lumabo at ang ingay ng mga tawanan sa paligid niya ay naging isang malabong ugong na tila nanggagaling sa ilalim ng tubig. Ang kanyang katawan ay nakakaramdam ng isang kakaibang bigat, isang antok na hindi nararapat sa gitna ng isang pagdiriwang. Uminom ka muna nito, Wen. Specialty ito na galing pa sa probinsya, pampakalma at pampataba ng sinapupunan, sabi ni Doña Salvacion habang inilalagay ang isang maliit na tasa ng tsa sa tapat niya. Ang kulay ng tsa ay madilim at may kakaibang amoy na humahalo sa halimuyak ng mga bulaklak sa mesa dahil sa pagnanais na matapos na ang usapan at para na ring ipakita ang kanyang pagsunod. Dahan-dahang ininom ni Wen ang tsaa. Ang bawat lunok ay mapait, may kasamang lasa ng lupa at kung anong gamot na hindi niya matukoy. Sa loob ng ilang minuto, naramdaman niya ang isang matinding pag-ikot ng paligid. Ang mga mukha ng kanyang mga kamag-anak ay tila humahaba at nagbabago ng anyo. Ang kanyang mga kamay ay binitawan ng tasa at ang tunog ng pagtama ng ceramic sa ibabaw ng lamesa ay tila isang malakas na hudyat sa kanyang pandinig. Ang kanyang paningin ay unti-unting naging itim sa mga gilid. Sa gitna ng kanyang pagkahilo, nakita niya ang malabong figura ni Doña Salvacion na nakangiti sa kanya. Isang ngiti ng tagumpay na tila isang mandaragit na nakakuha na ng kanyang biktima. Naririnig pa niya ang mahinang bulong ni Leandro sa kanyang tabi, ngunit ang mga salita nito ay tila nanggagaling sa isang malayong kuweba. Matulog ka na muna, Hon. Kami na ang bahala rito. Habang ang kanyang ulo ay dahan-dahang bumabagsak sa sandalan ng upuan, isang nakakapangilabot na hinala ang gumapang sa kanyang isipan. Ang pagkahilo bang ito ay bunga lamang ng pagod o mayroon ng mas madilim na bagay na dumadaloy sa kanyang mga ugat? Isang bagay na sadyang inihanda ng pamilyang pinaglingkuran niya upang tuluyan siyang mawalan ng kontrol sa sarili niyang buhay? Ang paggising ni Wencesla ay parang pag-ahon mula sa ilalim ng malalim at madilim na tubig. Ang bawat kurap ng kanyang mga mata ay may kasamang matinding hapdi at ang kanyang paningin ay tila mga aninong nagsasayaw sa paligid ng silid. Ramdam niya ang tuyong lasa ng apdo sa kanyang lalamunan. Ang pait ng tsaa na ipinainom sa kanya kagabi ay tila nanatili sa kanyang dila. Isang paalala ng kataksilan ng kanyang sariling biyenan. Sa gitna ng katahimikan ng madaling araw, dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama. Maingat na hindi magising si Leandro na mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Ang mga braso nito ay nakayakap sa unan na tila ba wala itong kasalanang ginawa. Hindi nagtagal, natagpuan ni Wen ang sarili sa loob ng kanyang sasakyan, nagmamaneho palayo sa mansyon na tila isang bilangguan na gawa sa semento at mga kasinungalingan. Habang papalapit siya sa matatayog na gusali ng Bonifacio Global City, ang mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib ay unti-unting napapalitan ng isang kakaibang ginhawa. Ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga bituin na gumagabay sa kanya patungo sa tanging lugar kung saan siya ang tunay na nagmamay-ari. Ang kanyang lihim na unit sa isang marangyang kondo na binili niya gamit ang sariling pawis at dugo. Isang pundasyong hindi alam ng kahit sino sa pamilya Vergara. Ang pagpasok niya sa loob ng kondo ay tila isang banal na karanasan. Ang amoy ng lavender at ang linis ng puting marmol ay bumalot sa kanya, malayo sa mapanghimasok na amoy ng insenso at lumang kagamitan sa bahay ni Doña Salvacion.
Dito, walang sisisihin sa kanya dahil sa kawalan ng anak. Dito, hindi siya isang ATM o isang baog na manugang. Dito siya si Wenceslao, ang babaeng matalino, matapang, at malaya. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, ang pag-vibrate ng kanyang telepono sa ibabaw ng lamesang salamin ay lumikha ng isang nakakaabalang tunog sa katahimikan. Isang pangalan ang lumitaw sa screen, Attorney Isagani Cortez. Si Isagani ay hindi lamang ang kanyang abogado. Siya ang saksi sa lahat ng kanyang paghihirap mula pa noong kolehiyo, ang taong nakakaalam kung gaano kalalim ang kanyang pagmamahal at kung gaano katindi ang kanyang pagkakamali sa pagpili kay Leandro. Isagani, mahina niyang sagot sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagod at emosyon. Wen, nakuha ko na ang mga dokumentong hiningi mo. Ang mga transfer of title na ginawa ng biyenan mo. May mga pirma roon na mukhang pilit o huwahuwad. Kailangan nating magkita, Wen. Hindi lang pera ang ninanakaw nila sa'yo, kundi ang mismong kinabukasan mo. Ang boses ni Isagani ay puno ng awtoridad. Ngunit may bahid ng malalim na malasakit. Napaupo si Wen sa sahig. Ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig na pader ng kanyang kondo. Tumingin siya sa isang litrato nilang mag-asawa na nakatago sa loob ng kanyang drawer. Isang litratong kinuha noong araw ng kanilang kasal. Pinagmasdan niya ang mga mata ni Leandro at sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, wala na siyang naramdamang kahit anong kurot. Ang pag-ibig na dati ay parang isang naglalagablab na apoy ay naging abo na lamang, tinangay ng hangin ng katotohanan. Hindi na niya mahal ang lalaking ito. Ang natitira na lamang ay ang malamig na determinasyon na bawin ang lahat ng kinuha sa kanya. Gawin mo ang lahat ng kailangan, Isagani. Huwag kang mag-iwan ng kahit anong butas. Gusto kong makita kung paano sila babagsak sa sarili nilang mga bitag. Ang kanyang tinig ay naging kasing talim ng isang punyal. Ngunit bago pa man makasagot ang abogado, isang sunod-sunod na notification ang pumasok sa kanyang telepono. Isang mensahe mula sa kanyang bangko ang nagpatayo ng mga balahibo sa kanyang batok. Binasa niya ang bawat salita. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at galit. Your supplementary credit card ending in wali-wali dalawa, isa has reached its maximum limit. Total transaction amount, 400,000 pesos at Lux Diamond International. Ang kanyang kamay ay napahawak sa kanyang dibdib. Nararamdaman ang mabilis na tibok ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang tadyang. 400,000 piso sa loob ng isang gabi. Hindi lamang ito simpleng kwintas. Ito ay isang paghahanda para sa isang bagay na mas malaki, isang pagtataksil na hindi na kayang lunukin ng kahit anong pasensya. Sino ang binigyan ni Leandro ng ganito kalaking halaga sa gitna ng kanilang dula-dulaan ng kahirapan? At gaano pa kalalim ang mga lihim na handang isakripisyo ng asawa niya para lamang sa kanyang bagong anghel? Bakit hindi gumagana ang card mo, Wenceslao? Pinahiya mo ang kapatid ko sa harap ng napakaraming tao. Akala ba namin ay direktor ka na sa Makati? Bakit kailangan pa naming dumanas ng ganitong kahihiyan para lamang sa ilang pirasong gamit? Ang boses ni Leandro ay umaalingaw-ngaw sa loob ng kanilang silid, kasing talim ng isang latigo na humahampas sa katahimikan ng gabi. Ang kanyang muka ay namumula sa galit at ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang iwinawasiwas niya ang kanyang telepono sa harap ni Wen. Sa kabilang linya, naririnig ang humihikbing boses ni Lilibet na tila ba dumanas ng isang malaking trahedya dahil lamang sa hindi pagtanggap ng credit card sa isang mamahaling butik sa mall. Nakaupo si Wen sa gilid ng kama. Ang kanyang likod ay tuwid at ang kanyang mga kamay ay payapang nakapatong sa kanyang kandungan. Ang kanyang mukha ay tila isang lawa sa madaling araw. Tahimik, malalim, at walang kahit anong alon ng emosyon. Pinagmamasdan niya ang kanyang asawa, ang lalaking ilang taon niyang binihisan, pinakain
at binigyan ng karangyaan na ngayon ay sumisigaw sa kanya dahil lamang sa naputol na daloy ng libreng salapi. Ang bawat salita ni Leandro ay tila isang pagkumpirma sa lahat ng hinala ni Wen. Wala silang pakialam sa kanyang pagod. Wala silang pakialam sa 400,000 pisong ninakaw nito sa kanya kagabi para sa isang anghel. Ang tanging mahalaga sa kanila ay ang imahe ng karangyaan na siya mismo ang nagpondo. Dahan-dahang kinuha ni Wen ang kanyang sariling telepono mula sa ibabaw ng side table. Ang liwanag ng screen ay tumama sa kanyang mukha. Nagpapalala ng isang malamig na determinasyon. Sa isang parang pagtumpi ng kanyang daliri sa application ng bank, naramdaman niya ang isang kakaibang ginagawa. Ang maliit na simbolo ng deactivated na lumitaw sa tabi ng pangalan ni Leandro at Lilibeth ay tila isang bunting na tumatol sa isang makapal at maduming lubid na matagal nang nakasakal sa kanyang liit. Nakalak na ang lahat ng supplementary cards ni Leandro. Pagkakaroon ng sabit, ang kanyang process ay nakakalimutan kasi minit na bagay ng tagalan sa Leandro. At bukas, ipapakancel ko na rin ang lahat ng auto-debit para sa kuryente, tubig at internet ng mansyong ito. Kung gusto ninyong magpatuloy sa ganitong uri ng pamumuhay, matuto kayong magbayad gamit ang sarili ninyong pawis. Napatigil si Leandro. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas, ngunit walang salitang lumabas. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging mabigat. Tila isang pader na unti-unting gumuguho sa pagitan nilang dalawa. Ang tunog ng mabilis na paghinga ni Leandro ay ang tanging nagmamarka ng tensyon sa paligid. Hindi siya makapaniwala na ang ATM na palagi niyang nasasandalan ay natuto ng tumanggi. Ano bang nangyayari sa iyo, Wen? Nababaliw ka na ba? Utang na loob mo sa amin ang lahat. Kung hindi dahil sa pamilya ko, saan ka pupulutin? Isang hamak na probinsyana na walang pangalan. Ang sigaw ni Leandro ay puno ng desperasyon. Sinusubukang gamitin muli ang sandata ng hiya na palaging nagpapatahimik kay Wen noon. Ngunit sa pagkakataong ito, ang sandatang iyon ay tumpok na lamang ng kalawang. Tumayo si Wen at dahan-dahang lumapit sa kanyang asawa. Ang kanyang boses ay naging isang bulong na tila isang sumpa sa pandinig ni Leandro. Ang utang na loob ay ibinibigay sa mga taong marunong rumespeto, Leandro. Pero sa mga taong ang tingin sa akin ay isang kasangkapan lamang. Ang tanging matatanggap ninyo ay ang katotohanan. At ang katotohanan ay ito. Wala kayong kahit na ano kung wala ako. Ang bahay na ito, ang kotseng paborito mong iparada, ang mga alahas ni Mama. Lahat iyan ay nakatayo sa pundasyon ng aking pagtitiis. At ngayon, sinisimulan ko na ang pagbuwag sa pundasyong yon. Lalong nagwala ang mga mensahe sa telepono ni Leandro, mga mura mula kay Lilibeth na naiwan sa mall, kasama ang isang tumpok ng mga damit na hindi niya mabayaran at mga banta mula kay Doña Salvacion na kasalukuyang nasa gitna ng isang kasino at hindi makabili ng chips. Ang lahat ng kanilang marangyang mundo ay biglang gumuho sa loob ng isang iglap. Tila isang kastilyong gawa sa baraha na tinangay ng isang malakas na ihip ng hangin. Lumabas si Wen ng silid, iniwan ang asawang tulala at nanginginig sa galit. Habang naglalakad siya sa pasilyo ng mansyon, pinagmamasdan niya ang mga mamahaling painting at florera na siya rin ang bumili. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng makintab na nara ay tila isang paglaya. Ngunit habang bumababa siya sa hagdan, nakita niya ang bulto ni Doña Salvacion na nakatayo sa pintuan. Ang mukha ay punong-puno ng puot at ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang trila ng rosas. Ang mga mata ng matanda ay tila mga nagbabagang uling na handang manunog. Hanggang saan kaya ang kayang gawin ng isang pamilyang nasanay sa karangyaan kapag ang kanilang pinagkukunan ng buhay ay biglang naglaho? At anong madilim na hakbang ang handa nilang gawin upang muling makuha ang kontrol sa biktima na akala nila ay habang buhay na nilang pag-aari? Wala na akong trabaho, Leandro. Tinanggal ako sa posisyon ko dahil sa isang internal investigation
At lahat ng accounts ko ay pansamantalang naka-freeze habang hindi pa natatapos ang audit. Ang mga salitang binitiwan ni Wenceslao ay tila isang malakas na pagbagsak ng isang higanteng pader sa loob ng sala ng mansyon. Nakaupo siya sa gitna ng sopa, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Isang acting na pinagplanuhan niyang mabuti kasama si Attorney Isagani. Ang kanyang mga mata ay puno ng pilit na luha at ang kanyang hitsura ay tila isang taong nawalan ng lahat ng pag-asa. Ngunit sa likod ng bawat hikbi, ang kanyang mga pandama ay kasing talim ng isang agila. Pinagmamasdan ang bawat reaksyon ng pamilyang pinaglingkuran niya ng 3 taon. Ang katahimikan na sumunod ay naging mabigat at nakakasakal. Ang bawat tibok ng orasan sa dingding ay tila isang paalala ng nagbabagong tadhana. Si Leandro, na kanina lang ay galit na galit dahil sa pagkakalak ng kanyang card, ay biglang nanigas. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay at ang kanyang mga kamay na dati ay mabilis humawak sa balikat ni Wen para maglambing ay nanatiling nakapatong sa kanyang sariling tuhod. Anong ibig mong sabihin? Wen, paanong mangyayari yan? Direktor ka na, di ba? Paano na yung mga utang natin? Paano na yung lifestyle natin? Ang boses ni Leandro ay hindi puno ng pag-aalala para sa kanyang asawa, kundi puno ng takot para sa sarili niyang bulsa. Tumayo si Doña Salvacion mula sa kanyang mamahaling upuan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang mukha ay punong-puno ng pagkasuklam. Wala na ang maskara ng mapagmahal na ina. Ang bawat kulubot sa kanyang mukha ay nagpakita ng kanyang tunay na anyo, isang mandaragit na nawalan ng biktima. Ibig sabihin ba nito, Wenceslao, ay pabigat ka na sa bahay na ito? Isang kahihiyan, isang malaking kahihiyan. Ang sigaw ng matanda ay yumanig sa mga florera sa paligid. Pinapasok ka namin dito dahil akala namin ay may silbi ka, pero ngayon ay isa ka na palang kriminal na ini-investigate? Wala ka na ngang maibigay na apo? Mawawalan ka pa ng pera? Anong klase kang babae? Naramdaman ni Wen ang isang matinding kurot sa kanyang puso, hindi dahil sa sakit ng mga salita, kundi dahil sa kumpirmasyon ng lahat ng kanyang kinatatakutan. Ang kanyang pagiging baog ay muling isinumbat sa kanya sa gitna ng kanyang pagbagsak. Ang bawat sakripisyo niya ay itinapon na parang basura sa isang iglap. Lumingon siya kay Leandro. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Sinusubukan ang huling hibla ng katapatan ng kanyang asawa. Leandro, hon, tulungan mo ako. Kailangan ko ng suporta mo ngayon. Sabi mo naman, magkasama tayo sa hirap at ginhawa, di ba? Umiwas ng tingin si Leandro. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko at ang kanyang paghinga ay mababaw. Hindi niya magawang hawakan ang kamay ni Wen. Sa halip, lumayo siya ng kaunti sa sopa. Tila ba ang kahirapan ni Wen ay isang nakakahawang sakit na ayaw niyang dumikit sa kanya. Wen, alam mo namang wala akong trabaho ngayon. Umaasa lang din ako sa'yo. Kung wala kang pera, paano tayo mabubuhay? Paano ang kuryente? Paano ang pagkain ni Mama? You should have been more careful with your job. Ngayon, pati kami ay madadamay sa dumi ng pangalan mo. Ang boses ni Leandro ay malamig at puno ng panunumbat. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Wen habang ang kanyang mga daliri ay humahawak sa laylayan ng kanyang damit. Isang maliit na butas sa tela ng kanyang lumang bestida ang kanyang naramdaman. Isang simpleng detalye na nagpapaalala sa kanya na bago siya naging direktor, siya ay isang simpleng babaeng nangarap lamang na mahal. Ngunit ang pag-ibig na yun ay isang ilusyon lamang na binuo ng pera. Siguro nga, tama kayo, bulong ni Wen. Ang boses ay parang hangin na dumaan sa mga tuyong dahon. Wala na akong silbi rito. Tumayo si Leandro at lumapit sa kanyang ina, tila naghahanap ng kakampi. Tumingin siya kay Wen ng may halong pandidiri at inis. Ang pag-ibig na dati niyang ipinangangalandakan ay naglaho na parang usok sa gitna ng bagyo. Wen, baka mas mabuti kung
Kung bumalik ka muna sa mga magulang mo sa probinsya, magulo rito sa Manila, at ayaw naming madamay sa kahit anong kaso mo. You are just a burden to us right now. Kapag maayos na ang lahat, tsaka na tayo mag-usap. Ang mga salitang pabigat ka lang ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, kasing talim ng isang tabak na humati sa huling pag-asa ni Wen para sa kanilang relasyon. Habang pinagmamasdan niya ang mag-inang Vergara na nagbubulong-bulungan at nagpaplanong itapon siya ng parang maruming basahan, isang kakaibang liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata sa gitna ng kadiliman. Hanggang kailan mo kayang panindigan ang pagiging pabigat bago mo ipakita sa kanila na ang mismong bigat na yon ang siyang lulubog sa kanila sa ilalim ng dagat ng sarili nilang kasakiman? Ito na ang lahat, Wen. Ang mga anino na matagal nang nagtatago sa likod ng iyong mga sakripisyo. Ngunit maging handa ka dahil ang katotohanan ay hindi laging nagpapalaya. Kung minsan, ito ay nanunog bago ito magbigay ng liwanag. Ang boses ni Attorney Isagani Cortez ay kalmado, ngunit may bahid ng bigat habang inilalapag niya ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesang gawa sa madilim na kahoy. Sa loob ng kanyang tahimik na opisina sa Makati, ang tanging maririnig ay ang marahang pag-ugong ng aircon at ang mahinang tunog ng paglipat ng mga pahina ng papel. Walang anumang ingay mula sa labas ang nakakapasok, tila ba ang silid na iyon ay isang santuwaryo para sa mga pusong naghahanap ng hustisya sa gitna ng kawalang katarungan. Dahan-dahang iniabot ni Wen ang kanyang nanginginig na kamay upang buksan ang folder. Ang unang bumulaga sa kanya ay ang mga bank statement ng kanyang supplementary credit card. Ang card na akala niya ay ginagamit ni Leandro para sa mga emergency at gamot ni Doña Salvacion. Ngunit sa ilalim ng bawat petsa, nakasulat ang mga transaksyong hindi para sa isang may sakit. Gatas ng bata, mamahaling kagamitan para sa sanggol at mga bayad sa isang private hospital para sa isang panganganak 2 taon na ang nakalilipas. Ang kanyang hininga ay tila nabitay sa gitna ng kanyang lalamunan. Ang bawat numero sa papel ay naging mga tinik na muling tumutusok sa kanyang dibdib. Sa loob ng 3 taon, sinisi niya ang kanyang sarili sa hindi pagkakaroon ng anak. Tiniis niya ang mga mapanakit na salita ni Doña Salvacion tungkol sa kanyang tuyot na sinapupunan. Ngunit dito, sa mga dokumentong ito, ay ang katotohanang matagal nang ipinagkait sa kanya. Tignan mo ang huling pahina. Wen, bulong ni Isagani. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding malasakit na higit pa sa tungkulin ng isang abogado. Inilipat ni Wen ang pahina at doon ay tumambad ang isang serye ng mga retrato. Sa ilalim ng mainit na sikat ng araw sa isang parke, nakita niya si Leandro. Ang kanyang asawa ay nakangiti, isang ngiting punong-puno ng kagalakan na hindi kailanman nakita ni Wen sa loob ng kanilang mansyon. Sa kanyang bisig ay karga niya ang isang maliit na batang lalaki na may mga matang kasing itim at kasing talim ng kay Leandro, at sa tabi nila, nakatayo ang isang batang babae na may suot na gintong necklace na may pendant na hugis puso. Ang mismong kwintas na binayaran ni Wen gamit ang sarili niyang pawis. Ramdam ni Wen ang pag-ikot ng kanyang paligid. Ang hangin sa loob ng opisina ay tila naging kasing nipis ng papel. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa gilid ng lamesa hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ngunit wala siyang maramdamang sakit. Ang tanging naroon ay ang isang napakalaking kawalan sa kanyang puso. Isang guwang na nilikha ng libu-libong kasinungalingan. Ang lalaking tinawag siyang baog at pabigat ay mayroon palang pamilyang lihim na itinataguyod gamit ang kanyang pera. Ang pamilyang Vergara ay hindi lamang pala mga linta. Sila ay mga magnanakaw ng buhay at dangal. Habang pinagmamasdan niya ang masayang mukha ni Leandro sa retrato, naaalala ni Wen ang mga gabing umiiyak siya sa banyo dahil sa pakiramdam na kulang siya bilang babae. Ang lahat ng luha niyon ay naging kasing pait ng lason sa kanyang dila. Wen,
Ayaw ko mang sabihin ito, ngunit kailangan mong malaman, pagpapatuloy ni Isagani. Ang kanyang tinig ay tila isang malungkot na himig. Ang unit na tinitirhan nila ngayon sa Quezon City ay nakapangalan sa isang kumpanyang pagmamay-ari ni Doña Salvacion, ngunit ang pambayad sa monthly amortization ay nanggagaling sa account mo na inakala mong pondo para sa retirement ninyong mag-asawa. Isang mapait at tuyot na tawa ang kumawala sa mga labi ni Wen, isang tunog na mas masakit pakinggan kaysa sa anumang hikbi. Dahan-dahan niyang isinara ang folder at tumingin ng diretso kay Isagani. Wala nang luha sa kanyang mga mata. Ang apoy na nagsimula sa kanyang dibdib noong gabi ng hapunan ng mga tinik ay naging isang malamig at matigas na yelo ng determinasyon. Sapat na ito, Isagani, sambit ni Wen. Ang boses ay kasing talim ng isang labaha. Gusto kong simulan ng pagbawi sa bawat sentimo, bawat segundo, at bawat pangarap na kinuha nila sa akin. Hindi ko lang sila dudurugin sa batas. Sisiguraduhin kong mararanasan nila ang mawalan ng lahat, tulad ng ginawa nila sa akin. Tumayo siya at maingat na inilagay ang folder sa loob ng kanyang bag. Habang naglalakad siya patungo sa pinto, naramdaman niya ang bigat ng katotohanan sa kanyang mga balikat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya yumuko. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng makintab na sahig ay tila isang martsa patungo sa digmaan. Ngunit bago niya mabuksan ang pinto, muling tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen, naglalaman ng isang retrato na kinuha lamang ilang minuto ang nakalilipas. Ito ay ang kanyang asawa, si Leandro, na kasalukuyang pumasok sa loob ng kanilang mansyon kasama ang babaeng nasa retrato. Natila ba sila na ang bagong Panginoon ng tahanang itinayo ni Wen? Sino ang nagpadala ng mensaheng ito at handa na ba si Wen na harapin ang katotohanang ang babaeng kasama ni Leandro ay hindi lamang isang estranghero, kundi isang taong malapit din sa kanyang puso? Mag-file na tayo ng annulment, Wen. Ayoko na sa asawang walang silbi at baog. Masaya na ako kay Claire at sa anak namin na si Nathan. Iyon ang hindi mo kailanman maibibigay sa akin, isang tunay na pamilya. Ang mensaheng ito mula kay Leandro ay tila isang malupit na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Wenceslao habang siya ay nakaupo sa loob ng kanyang madilim na kondo sa BGT. Ang tanging liwanag sa silid ay nanggagaling sa screen ng kanyang telepono na nagpapakita ng mga salitang tila mga uling na sumusunog sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ang hiling na annulment ang nagpadurog sa kanyang puso, kundi ang pangalang binanggit ng kanyang asawa. Claire. Dahan-dahang itinaas ni Wen ang retrato na ibinigay ni Attorney Isagani kanina. Pinagmasdan niyang mabuti ang mukha ng babaeng kasama ni Leandro sa parke. Ang mga matang yun, ang ngiting tila napaka-inosente. Ito ay si Claire, ang pinsan ng kanyang matalik na kaibigan na si Marites. Naalala ni Wen kung paano niya tinulungan ang babaeng ito noong nag-aaral pa ito. Si Wen ang nagbayad ng huling 2 semestre ng matrikula ni Claire dahil nahihirapan daw ang pamilya nito. Si Wen ang nagbigay ng mga lumang designer bags at sapatos niya para magkaroon ito ng tiwala sa sarili. Ang bawat kabutihang ipinakita niya ay tila naging mga matatalim na kutsilyo na ngayon ay sabay-sabay na ibinabaon sa kanyang likuran. Ang pagtataksil ay mas masakit kapag ang taong humihiwa sa'yo ay ang taong pinakain mo sa iyong sariling palad. Ang bata, si Nathan, ay 2 taon na. Ibig sabihin, noong panahon na abala si Wen sa pagtatrabaho para mabayaran ang utang ni Leandro, abala naman ang kanyang asawa sa pagbuo ng pamilya kasama ang babaeng tinulungan ni Wen. Naramdaman ni Wen ang isang matinding lamig na bumalot sa kanyang mga binti. Tila ba ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay nagtipon sa kanyang puso upang protektahan ito mula sa ganap na pagkadurog. Ang bawat hininga niya ay may kasamang tunog ng paghaspas ng hangin sa kanyang lalamunan, tuyo at mahapdi. Hindi siya umiyak. Ang mga luha
ay tila natuyo na sa loob ng kanyang mga mata, napalitan ng isang mapanganib na katahimikan. Baog. Bulong ni Wen sa hangin. Ang kanyang boses ay parang kalawang na kumikiskis sa sahig. Ang salitang yun na paulit-ulit na ginamit ni Leandro at Doña Salvacion upang itago ang kanilang sariling mga bahid. Ginamit nila ang kanyang pangarap na maging ina upang gawin siyang isang alipin, isang makina ng salapi na walang karapatang magreklamo dahil siya ay kulang. Dinala ni Wen ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha. Nararamdaman ang init ng kanyang balat laban sa nanlalamig niyang mga daliri. Ang imahe ng batang si Nathan na karga ni Leandro ay hindi na mawala sa kanyang isipan. Ang bata ay simbolo ng lahat ng ninakaw sa kanya, ng kanyang panahon, ng kanyang tiwala, at ng kanyang dangal bilang asawa. Ang pagtataksil ni Leandro ay hindi lamang isang pagkakamali sa kama. Ito ay isang planong maingat na inihanda upang unti-unting ubusin ang lahat nang mayroon siya hanggang sa wala nang matira. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa bintana ng kondo na nakaharap sa mga naglalakihang gusali ng Makati. Sa kalsada sa ibaba, ang mga sasakyan ay tila mga langgam na gumagalaw sa ilalim ng mga ilaw, walang pakialam sa trahedyang nagaganap sa loob ng kanyang silid. Kinuha ni Wen ang kanyang baso ng tubig sa ibabaw ng lamesa, ngunit bago pa man ito umabot sa kanyang labi, ang kanyang kamay ay biglang nanginig. Ang baso ay dumulas sa kanyang mga daliri at bumagsak sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag nito ay hindi narinig sa katahimikan. Tila ba ang hangin mismo ang humigop sa ingay? Ngunit ang mga piraso ng kristal na nagkalat sa puting marmol ay tila isang malinaw na larawan ng kanyang kasal. Basag, watak-watak, at hindi na kailanman mabubuo muli. Isang matalim na ngiti ang unti-unting sumilay sa mga labi ni Wen habang pinagmamasdan niya ang mga bubog. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi na nanggagaling sa lungkot. Ito ay nanggagaling sa isang bagong silang na galit. Isang galit na kasing dalisay ng ginto at kasing tigas ng diamante. Gusto mo ng annulment, Leandro? Bulong niya, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa dilim. Ibibigay ko sa iyo ang hinihingi mo, pero bago ka lumaya, sisiguraduhin kong mararanasan mo kung paano mamuhay sa ilalim ng mga tinik na ipinakain ninyo sa akin. Hindi mo lang ako asawa, Leandro. Ako ang nagpatayo ng mundong kinatatayuan mo ngayon. At ako rin ang kukuha ng lahat ng yan hanggang sa wala ka ng matapakan, kundi ang sarili mong kahihiyan. Muli niyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan ang numero ni Isagani. Ang kanyang boses, nang sumagot ang abogado, ay wala ng bahid ng kahinaan. Ito ay boses ng isang babaeng tapos na sa pagiging biktima. Isagani, ituloy ang plano. At gusto kong idagdag sa mga ebidensya ang lahat ng resibong ginamit para sa matrikula ni Claire. Gusto kong malaman ng buong mundo kung anong klaseng linta ang pamilyang ito. Habang ibinababa niya ang telepono, isang huling mensahe ang pumasok mula kay Leandro. Ito ay isang retrato ni Claire na nakangiti. Suot ang gintong necklace na hugis puso. Ang caption ay, "Ito ang tunay na reyna ng bahay na ito. Hanggang kailan mo kayang ituring na reyna ang isang magnanakaw bago mo mapagtanto na ang kahariang inakala mong inyo ay isang bilangguang, ikaw mismo ang nag-lock." Mula sa labas, lumayas ka sa bahay na ito, Wencesla. Ngayon din, hindi namin kailangan ng isang malas at baog na babae sa ilalim ng bubong ng mga Vergara. Isama mo ang lahat ng dumi mo at huwag ka nang babalik dito kahit kailan. Ang boses ni Doña Salvacion ay pumutok sa gitna ng sala, kasing talim ng isang latigo na humahati sa hangin. Ang kanyang mukha ay nanlilisik sa galit. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay tila mga lason na gumagapang habang itinuturo niya ang pintuan. Sa kanyang likuran, nakatayo si Leandro, umiiwas ng tingin at tila walang pakialam, habang si Claire, ang babaeng itinuring ni Wen,
na parang sariling kapatid, ay nakayakap sa braso ng kanyang asawa. Suot ang isang mapang uyam ng ngiti. Sa gitna ng kaguluhan, si Wen ay tahimik na nakatayo sa harap ng kanyang nakabukas na maleta. Ang kanyang mga kamay ay marahang itinatupi ang isang lumang barong ni Leandro. Isang barong na binili niya para sa kanilang unang anibersaryo. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa tela. Isang huling pag-aalaga sa isang alaala na wala ng halaga. Ang bawat sigaw ni Doña Salvation ay tila isang malakas na hampas sa kanyang likuran. Ngunit ang kanyang katawan ay nananatiling matigas at hindi natitinag. Ang kanyang puso ay tila isang piraso ng yelong, unti-unting nagiging bato. Ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay tila mga luhang hindi na kailanman lalabas sa kanyang mga mata. Naramdaman ni Wen ang pagkirot ng kanyang mga kuko habang ibinabaon niya ang mga ito sa kanyang palad. Isang pisikal na sakit upang itago ang mas malalim na sugat sa kanyang kaluluwa. Hindi ako aalis, ma, mahinang sambit ni Wen. Ang boses ay parang isang bulong mula sa ilalim ng lupa, ngunit sapat upang mapatigil ang lahat. Anong sabi mo? Ang kapal ng mukha mo! Sigaw ni Doña Salvacion. Dinampot ng matanda ang isang florera sa ibabaw ng lamesa at buong lakas itong ibinato sa paanan ni Wen. Ang kristal ay nagkadurog-durog sa sahig. Ang mga piraso nito ay tumalsik sa binti ni Wen, ngunit hindi siya kumurap. Ang tanging narinig ay ang marahang paghinga ni Wen sa gitna ng tensyon. Sabi ko, hindi ako aalis dahil ang lupang kinatatayuan ninyo at ang bahay na pilit ninyong ipinagmamalaki ay nakapangalan sa akin. Pagpapatuloy ni Wen, kinuha niya ang kanyang telepono at may mabilis na tinawagan. Hindi nagtagal, ang tunog ng mabibigat na hakbang sa labas ng mansyon ay nagpabaling sa atensyon ng lahat. Ang mga tauhan ng barangay, kasama ang barangay captain na si Kapitan Ben, ay pumasok sa loob ng gate. Ang mga kapitbahay na dati ay tahimik na nagmamasid, ay nagsimula ng magbulong-bulungan sa labas. Ang kanilang mga mata ay puno ng kuryosidad sa nagaganap na iskandalo sa pamilya Vergara. May gulo po ba rito, Ma'am Wen? Tanong ni Kapitan Ben. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Kapitan, pinalalayas po ako ng mga taong ito sa sarili kong bahay. Sagot ni Wen. Ang boses ay malinaw at buo. Inilabas niya ang kayumangging sobre na ibinigay ni Ma'am Selling at ang mga dokumentong nakuha ni Isagani. Narito ang mga deed of sale at ang mga resibo ng monthly payments na nanggagaling sa aking personal account sa loob ng 3 taon. Ipinapakita rin dito na ang titulo ng lupa ay nasa ilalim ng aking pangalan bilang sole owner bago pa man kami ikasal ni Leandro. Namutla si Doña Salvacion. Ang kanyang mga labi ay nanginig at ang kanyang trila ng rosas ay nahulog mula sa kanyang kamay. Lumilikha ng isang mahinang tunog sa ibabaw ng tiles. Lumingon siya kay Leandro, ngunit ang kanyang anak ay lalong yumuko, hindi makapagsalita sa harap ng katotohanan. Fake yan! Sinungaling ka, Wencesla! Sigaw ni Claire. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Leandro, sabihin mo sa kanila, sa inyo ang bahay na ito. Ngunit bago pa makasagot si Leandro, isang itim na sasakyan ang huminto sa harap ng mansyon. Isang lalaking nakasuot ng barong ang bumaba. May dalang isang itim na briefcase. Ang bawat hakbang niya ay puno ng awtoridad at ang kanyang pagdating ay tila nagbigay ng isang pinal na tuldok sa kaguluhan. Ito ay si Attorney Isagani Cortez. Lumapit si Isagani kay Wen at tumayo sa kanyang tabi. Isang matatag na pader laban sa mga Vergara. Inilabas niya ang isang dokumentong may selyo ng korte at iniharap ito kina Leandro at Doña Salvacion. Ito ay isang notice to vacate at isang formal na demand letter para sa lahat ng halagang ilegal na kinuha ninyo mula sa accounts ni Mrs. Wencesla Vergara. Ani Isagani, ang kanyang boses ay malamig at walang bahid ng awa. Mayroon kayong 72 oras
upang lisanin ang property na ito. At kung hindi ninyo ito susundin, ang mga pulis na ang magpapatupad ng batas. Ang katahimikan sa sala ay naging kasing bigat ng isang libingan. Ang hangin ay tila tumigil sa pagdaloy habang pinagmamasdan ni Wen ang pagguho ng mundo ng pamilyang umapi sa kanya. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Doña Salvacion at ang kahihiyan sa mukha ni Leandro. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, naramdaman ni Wen ang isang huling tinik na tumusok sa kanyang puso. Isang katanungang hindi pa rin nabibigyan ng sagot. Hanggang kailan mo kayang panindigan ang iyong galit kung ang bawat hakbang mo patungo sa katarungan ay nag-iiwan din ng malalim na sugat sa iyong sariling pagkatao? Walang hiya ka, Wencesla. Pinaplano mo na pala ito noon pa. Pinatira mo kami rito para lang ipahiya sa harap ng buong barangay. Napakademonyo mong manugang. Ang boses ni Doña Salvation ay pumiyok sa tindi ng kanyang pag-aalboroto habang ang kanyang mga daliri ay nanginginig na nakaturo sa mukha ni Wencesla. Ang matanda ay tila isang sugatang hayop na pilit na nanununggab kahit wala na itong lakas. Sa labas ng gate ng mansyon, ang mga bulong ng mga kapitbahay ay tila isang dambuhalang alon na humahampas sa pader. Bawat salita ay puno ng kuryosidad at pangungutya sa pamilyang dati ay tinitingala dahil sa kanilang kunwaring yaman. Sa gilid ng kalsada, isang malaking truck ang dahan-dahang huminto. Ang driver nito ay bumaba at may dalang mga kadena at bakal. Ang tunog ng pagkiskis ng mga metal sa kalsada ay nagbigay ng isang nakakapangilabot na musika sa gitna ng tensyon. Ito ang hatak ng bangko para sa puting SUV na paboritong iparada ni Leandro sa tapat ng bahay. Ang sasakyang kinuha niya gamit ang pirma ni Wen, ngunit hindi kailanman binayaran ang buwan ng amortization. Anong ginagawa niyo sa kotse ko? Bitawan niyo yan! Magnanakaw kayo! Ang sigaw ni Leandro ay puno ng desperasyon. Tumakbo siya patungo sa sasakyan, ngunit hinarangan siya ni Attorney Isagani Cortez. Ang abogado ay tila isang matayog na bundok na hindi matitinag. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang bahid ng pag-aalinlangan. Hindi sa iyo ang kotseng yan, Mr. Vergara. Malamig na paalala ni Isagani. Ang sasakyang yan ay nakapangalan kay Mrs. Wencesla. At dahil sa hindi pagbabayad ng mga utang na ikaw mismo ang gumawa, gamit ang kanyang account, ang bangko na ang may-ari niyan ngayon. Kasama ito sa mga asset na ipina-freeze at ipina-sequester namin dahil sa kasong financial abuse na isinampa namin laban sa iyo. Napaluhod si Leandro sa semento. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang ulo. Ang imahe ng isang matapang at guwapong asawa ay naglaho na, napalitan ng isang lalaking wasak at puno ng kahihiyan. Sa tabi niya, si Claire ay nakatayo lamang. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Ang anghel ni Leandro ay tila unti-unti nang napagtatanto na ang lalaking pinili niya ay wala palang kahit na anong maibibigay, kundi ang isang tumpok ng mga utang at kasinungalingan. Pinapanood ni Wen ang bawat eksena mula sa balkonahe ng mansyon. Ang hangin ng hapon ay banayad na humahaplos sa kanyang buhok, ngunit ang kanyang puso ay nananatiling matigas. Nararamdaman niya ang bawat paghinga ng kanyang dibdib, malalim at mabigat. Ang bawat sentimong kinuha nila sa kanya ay unti-unti nang bumabalik sa paraang hindi nila inaasahan, sa paraan ng ganap na pagkawala ng lahat. Kinuha ni Wen ang kanyang susi at dahan-dahang pinihit ang lock ng pangunahing pinto ng mansyon mula sa labas. Ang tunog ng pagpihit ng mekanismo sa loob ng pinto ay tila isang pinal na hatol. Wala nang babalik sa bahay na ito. Wala nang linta na muling hihigop ng kanyang dugo. Lumingon si Wen kay Doña Salvacion na kasalukuyang nakaupo sa isang lumang silya sa hardin. Ang mukha ay basang-basa ng luha. Ma, tinanong niyo ako dati kung anong klase akong babae. Ngayon, hayaan ninyong sagutin ko kayo. Ako ang babaeng nagpatuloy sa inyo.
Nung wala kayong matirhan, ako ang babaeng naniwala sa mga kasinungalingan ninyo dahil akala ko ay pamilya tayo. Pero higit sa lahat, ako ang babaeng marunong bawiin ang lahat ng itinanim niya sa lupang hindi marunong magpasalamat. Isang matalim na tingin ang ibinigay ni Doña Salvacion kay Wen. Isang tinging puno ng sumpa. Hindi ka magtatagumpay, Wencesla. Ang isang babaeng walang anak ay laging mag-iisa sa buhay. Mamamatay kang mayaman, pero walang magmamana ng lahat ng ito. Ngumiti si Wen, isang ngiting punong-puno ng kapayapaan at pagtanggap. Mas mabuting mamuhay na mag-isa kaysa mamuhay kasama ang mga ahas na tulad ninyo. At tungkol sa mana? Huwag kayong mag-alala, ma. Ang lahat ng kinuha ko sa inyo ay ibibigay ko sa mga taong tunay na nangangailangan. Hindi sa mga taong marunong lang humingi, pero hindi marunong gumalang. Habang pinapanood ni Wen ang paghila ng truck sa sasakyan ni Leandro, naramdaman niya ang isang kamay na pumatong sa kanyang balikat. Hindi niya kailangang lumingon upang malaman kung sino iyon. Ang init ng palad ni Isagani ay nagbigay sa kanya ng isang pakiramdam na matagal na niyang hinahanap. Ang pakiramdam ng proteksyon na hindi kailanman ibinigay ni Leandro. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang itim na van ang huminto sa dulo ng kalsada. Isang lalaki ang bumaba at may dalang isang sobrang may kulay pula. Mabilis itong lumapit kay Wen at iniabot ang dokumento bago mabilis na umalis. Binuksan ni Wen ang sobre at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Ang dokumento ay hindi galing sa korte, kundi mula sa isang pribadong investigador na kinuha ni Leandro bago pa man magsimula ang gulo. Sa loob nito ay may mga larawan ni Wen at Isagani na magkasama sa kondo sa BGCC, mga larawang sadyang kinuha sa anggulong. Tila ba sila ay may malalim na relasyon? Hindi pa tayo tapos, Wencesla. Ang boses ni Leandro ay narinig mula sa baba. May halong tawa ng isang taong wala nang mawawala. Kung babagsak ako, isasama kita sa impyerno ng iskandalo. Tingnan natin kung sino ang pakikinggan ng kumpanya mo kapag nalaman nilang may relasyon ka sa abogado mo. Hanggang saan ang kayang dumiinin ng isang taong desperado upang sirain ang dangal na tanging naiwan sa iyo? At sapat ba ang katotohanan upang labanan ng isang mapanirang kasinungalingan na handang lumamon sa iyong kinabukasan? Tingnan niyo ang babaeng pinagmamalaki niyo. Ang akala niyo ay matalinong direktor, pero ang totoo, isa siyang mapagpanggap na asawa na matagal na kaming niloloko ng abogado niya. Narito ang ebidensya ng kanyang pagtataksil. Ang boses ni Leandro ay umalingaw-ngaw sa malawak at makintab na lobby ng kumpanya sa Makati. Kasing dumi ng putik na pilit niyang isinasaboy sa dangal ni Wencesla. Hawak-hawak niya ang isang tumpok ng mga retrato. Inihahagis ang mga ito sa sahig na gawa sa marmol. Ang bawat piraso ng papel na bumabagsak ay tila isang malakas na sampal sa katahimikan ng opisina. Ang mga gwardiya ay nag-aalinlangan kung lalapit, habang ang mga kasamahan ni Wen sa trabaho ay nagsimulang magbulong-bulungan. Ang kanilang mga mata ay puno ng mapanghusgang kuryosidad. Sa gitna ng kaguluhang ito, nakatayo si Wen. Tuwid ang likod at ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang designer bag. Ang kanyang puting blazer ay tila isang baluti laban sa dumi ng paligid. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, naramdaman niya ang isang matinding panginginig. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na hawla. Ang hangin sa lobby ay naging kasing bigat ng tingga. Bawat hininga ay mahapdi at puno ng pait. Pinagmasdan niya ang mga retratong nagkalat sa sahig. Doon, nakita niya ang sarili na kasama si Isagani sa tapat ng kanyang kondo sa BGC. Ang anggulo ng pagkakuha ay sadyang ginawa upang magmukhang magkayakap sila, kahit na ang totoo ay inaalalayan lamang siya ng abogado nang halos himatayin siya dahil sa tindi ng pagod at emosyon. Ang bawat retrato ay isang sining ng kasinungalingan, isang masusing binuong paninira upang hilaing pababa
ang lahat ng pinaghirapan niya sa loob ng 10 taon. Leandro, please! Stop this scandal. Huwag mong idamay ang trabaho ko rito. Pakiusap ni Wen. Ang boses ay nanginginig ngunit pilit na pinapanatiling mahinahon. Bakit? Natatakot ka bang malaman ng board of directors na ang golden girl nila ay isang makasalanang babae? Na habang pinapakain mo kami ng tinik sa bahay, nagpapakasasa ka sa piling ng lalaking ito? Turo ni Leandro kay Isagani na kasalukuyang naglalakad papasok ng lobby. Ang halakhak ni Leandro ay pumailan lang, puno ng panunuya at puot. Nararamdaman ni Wen ang pag-ikot ng paligid. Ang mga titig ng kanyang mga boss mula sa itaas na palapag ay tila mga palasong may lason na tumatarak sa kanyang balat. Ang kanyang dignidad, ang tanging bagay na itinira niya para sa sarili, ay unti-unti nang nilalamon ng iskandalong ito. Naramdaman niya ang malamig na pawis na gumagapang sa kanyang noo at ang kanyang paningin ay tila nababalot ng manipis na hamog ng luha na ayaw niyang hayaang pumatak. Isang marahang pagdampi ng kamay sa kanyang siko ang nagpabalik sa kanyang diwa. Si Isagani, ang abogado, ay nakatayo sa kanyang tabi. Ang mukha ay kasing tigas ng bato. Walang bakas ng takot o kahihiyan. Ang kanyang presensya ay tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Mr. Vergara, ang ginagawa mong ito ay cyber libel at slander. At ang mga retratong yan ay malinaw na kinuha ng walang pahintulot at sadyang minanipula. Ang boses ni Isagani ay malalim at puno ng awtoridad, tila isang kulog na nagpatahimik sa bulungan ng mga tao. Tumawa si Claire na nakatayo sa likod ni Leandro. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tuwa. Kahit anong paliwanag niyo, ang nakikita ng mga tao ay ang katotohanang magkasama kayo sa gabi. Leandro, tignan mo sila. Nagtatanggulan pa sa harap natin. Napakakapal ng mukha. Dahan-dahang yumuko si Wen at pinulot ang isang retrato. Pinagmasdan niya ang kanyang sariling mukha sa larawan. Isang mukhang puno ng pagod at lungkot. Sa sandaling iyon, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa kanyang kaluluwa. Ang sakit na kanina ay tila lulunod sa kanya ay biglang naging isang malamig na apoy ng determinasyon. Inayos niya ang kanyang pagkakatayo, itinaas ang kanyang noo, at tumingin ng diretso sa mga mata ni Leandro. Akala mo ba, Leandro, ay ito ang magpapabagsak sa akin? Bulong ni Wen. Ang boses ay wala ng bakas ng panginginig. Ang akala mo ay sapat na ang mga pirasong ito ng papel upang burahin ang 10 taon ng aking integridad? Nagkakamali ka. Dahil sa bawat dumi na isinasaboy mo, lalo mo lamang ipinapakita sa buong mundo kung gaano ka kadesperadong linta. Kinuha ni Wen ang kanyang telepono at may mabilis na pinindot. Sa malaking digital screen sa lobby ng kumpanya, kung saan karaniwang ipinapakita ang mga advertisement, biglang nagbago ang imahe. Isang serye ng mga video at dokumento ang lumitaw. Mga CCTV footage ni Leandro at Claire na masayang namimili gamit ang pera ni Wen. At ang pinakaimportante, ang medikal na sertipiko mula sa isang fertility clinic na nagpapatunay na si Wen ay hindi kailanman naging baog, kundi si Leandro ang may problema sa kalusugan na itinago nito sa loob ng maraming taon. Ang buong lobby ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga mukha ni Leandro at Claire ay nawalan ng kulay, tila mga bangkay na biglang nahubaran ng saplot sa harap ng publiko. Ang bawat mata na kanina ay nakatingin ng masama kay Wen ay unti-unting lumingon sa magkasintahang nakatayo sa gitna ng kanilang sariling kahihiyan. Ngunit bago pa man makapagsalita si Leandro, isang matandang babae ang pumasok sa lobby, hingal na hingal at puno ng takot ang mga mata. Ito ay ang ina ni Claire. Ang matanda ay mabilis na lumapit kay Wen at lumuhod sa kanyang harapan. Ang mga hikbi nito ay tila isang malungkot na himig sa gitna ng kaguluhan. Ma'am Wen, maawa po kayo.
Huwag niyo pong ituloy ang kaso. May kailangan kayong malaman tungkol sa anak ko. Tungkol sa batang sinasabi nilang kay Leandro. Ano ang lihim na dala ng ina ni Claire na kayang bumago sa takbo ng labanang ito? At sapat ba ang katarungang makakamit ni Wen kung ang kapalit nito ay ang ganap na pagkadurog ng isang pamilyang inakala niyang tunay? Hindi anak ni Leandro si Nathan. Pinaniwala ka lang niya, Leandro, dahil wala siyang matakbuhan nung iniwan siya ng tunay na ama ng bata. Maawa ka sa sarili mo, Wenceslao. Huwag mo nang ituloy ang demanda, parang awa mo na. Ang boses ni Aling Belen, ang ina ni Claire, ay tila isang malakas na kulog na nagpatahimik sa buong labi ng kumpanya. Ang bawat salita ay bumagsak na parang mga tipak ng yelo sa gitna ng nagbabagang tensyon. Ang katahimikan na sumunod ay naging kasing bigat ng isang libingan kung saan ang tanging maririnig ay ang mabilis at kapos na paghinga ni Leandro. Ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng kayabangan ay unti-unting naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Claire na kasalukuyang nanginginig at hindi makatingin ng diretso sa kahit kanino. Naramdaman ni Wenceslao ang isang matinding panginginig sa kanyang mga tuhod, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa irony ng tadhana. Ang lalaking kumuha ng lahat sa kanya, ang lalaking tinawag siyang baog at walang silbi, ay naging biktima rin ng sarili niyang katangahan. Ang pamilyang ipinagpalit ni Leandro sa kanya ay isang malaking kasinungalingan lamang. Isang kastilyong gawa sa buhangin na ngayon ay tinatangay na ng agos ng katotohanan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Wen habang pinagmamasdan niya ang pagguho ng mundo ng kanyang asawa. Anong sinabi mo, Nay? Hindi. Hindi ito totoo. Anak ko si Nathan. Magkamukha kami. Ang sigaw ni Leandro ay puno ng desperasyon, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig at walang kasiguraduhan. Lumapit siya kay Claire at hinawakan ito sa magkabilang balikat. Niyanig ang babae ng buong lakas. Ang tunog ng marahas na paghinga ni Leandro ay tila isang huling hudyat ng kanyang pagkawala sa sarili. Sabihin mo sa kanila, Claire, sabihin mo sa kanila na nagkakamali ang nanay mo. Sabihin mo sa akin na ako ang ama. Ngunit ang tanging narinig ni Leandro ay ang mahinang hikbi ni Claire. Ang babaeng itinuring niyang anghel ay hindi man lang makapagsalita. Ang katahimikan ni Claire ay ang pinakamasakit na kumpirmasyon. Ang bawat sakripisyo ni Wen, ang bawat gabing puyat niya sa trabaho para lamang ponduhan ang pamilya ni Leandro, ay napunta sa isang batang hindi man lang kadugo ng asawa niya. Ang tindi ng panloloko ay tila isang malalim na balon na walang katapusan. Dahan-dahang lumapit si Wen sa kanila. Ang kanyang mga hakbang sa ibabaw ng makintab na marmol ay tila isang martsa ng kamatayan para sa relasyong matagal na niyang kinalimutan. Tumayo siya sa harap ni Leandro at Claire. Ang kanyang mukha ay kasing payapa ng dapit hapon pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Tumingin siya kay Leandro nang may halong matinding awa at pagkasuklam. Ito ba ang sinasabi mong tunay na pamilya, Leandro? Ang pamilyang binuo mo sa likod ng aking mga sakripisyo, sa likod ng aking mga luha, ay isang dambuhalang panlilinlang lamang? Ang boses ni Wen ay malalim at puno ng kapangyarihan. Tinawag mo akong baog para pagtakpan ang sarili mong kahinaan. Pinahiya mo ako para lang bigyang katwiran ng iyong pangangalunya. Pero sa huli, ikaw ang lumabas na pinakamalaking hangal. Inayos ni Wen ang kanyang blazer at tumingin kay Attorney Isagani na kasalukuyang nakatayo sa kanyang tabi na may hawak na mga dokumento. Ang suporta ng abogado ay tila isang matibay na pader na nagbibigay sa kanya ng lakas upang tapusin ang lahat ng ito. Isagani, ituloy ang lahat ng kaso. Financial abuse, concubinage, at ang pagbawi sa bawat sentimong ginamit nila sa batang iyan. Hindi ako magtitira ng kahit ano. Ani Wen, ang kanyang tinig ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Habang naglalakad palayo si Wen, narinig niya ang huling pagsumamo ni Leandro.
Ang lalaki ay muling napaluhod sa gitna ng labi. Ang kanyang mga kamay ay nakataas na tila humihingi ng tawad sa langit na hindi naman nakikinig. Ngunit hindi na lumingon si Wen. Ang kanyang mga mata ay nakatuon na sa hinaharap sa isang buhay na wala ng mga tinik at mga kasinungalingan. Nagpasya si Wen na bumalik sa mansyon sa huling pagkakataon upang kunin ang kanyang mga huling gamit. Nang makarating siya roon, natagpuan niya ang mansyon na balot ng kadiliman. Ang tunog ng hangin na dumadaan sa mga bukas na bintana ay tila mga bulong ng mga multo ng kanyang nakaraan. Pumasok siya sa kusina at nakita ang isang platong may lamang isdang bangus na iniwan ni Doña Salvacion kaninang umaga. Ang isda ay tuyo na at puno ng mga matutulis na tinik na tila naghihintay na muling manakit. Kinuha ni Wen ang plato at dahan-dahang itinapon ang lahat ng laman nito sa basurahan. Ang bawat tinik na nahuhulog sa loob ng plastik ay tila isang pasanin na nawawala sa kanyang mga balikat. Pinagmasdan niya ang malinis na plato, puti at walang bahid, tila ang kanyang bagong simula. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisa, narinig ni Wen ang isang marahang katok sa pintuan sa likod. Nang buksan niya ito, nakita niya si Ma'am Selling, ang matandang kasambahay na may dalang isang maliit na kahon. Ang mukha ng matanda ay puno ng kaba at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang iniabot ang kahon kay Wen. Ma'am Wen, may nakita po ako sa ilalim ng higaan ni Doña Salvacion bago ako umalis. Akala ko po ay basura lang, pero nang buksan ko, kailangan niyo po itong makita. Ito po ang dahilan kung bakit gustong-gusto nilang maubos kayo. Dahan-dahang binuksan ni Wen ang kahon. Sa loob nito ay ang isang lumang testamento ng yumao niyang biyena na lalaki, ang ama ni Leandro. Habang binabasa ni Wen ang mga nakasulat sa bawat pahina, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang katotohanan sa loob ng testamentong yon ay mas matindi pa sa anumang panlolokong naranasan niya. Anong nakatagong yaman o sumpa ang nakasulat sa testamentong yon na magpapabago sa kapalaran ng lahat? At handa ba si Wen na tanggapin ang huling regalong ito mula sa isang taong matagal nang wala sa mundong ito? Kay Wenceslao ipinagkakatiwala ang lahat. Siya ang tanging may talino at pusong marunong magpahalaga sa bawat butil ng pawis na ipinundar ko. Ang aking asawa at anak ay mga aninong marunong lamang lumamon sa liwanag ng iba. Ang mga salitang ito mula sa huling testamento ni Don Facundo, ang ama ni Leandro, ay tila isang tinig mula sa kabilang buhay na nagbigay ng huling hatol sa loob ng tahimik na silid ng mansyon. Hawak ni Wenceslao ang lumang papel. Nararamdaman ang magaspang na texture nito sa ilalim ng kanyang mga daliri. Ang bawat titik na isinulat ng matanda bago ito pumanaw ay tila mga buhay na saksi sa lahat ng paghihirap na dinala ni Wen para sa pamilyang ito. Hindi lamang pala ang lupa ang sa kanya. Ang buong pundasyon ng legacy ng mga Vergara ay ipinagkatiwala sa kanya dahil alam ng yumaong Don na wagas ang kanyang katapatan. Naramdaman ni Wen ang isang mainit na luhang pumatak sa ibabaw ng dokumento. Hindi ito luha ng pait, kundi luha ng pagkilala. Sa loob ng maraming taon, inakala niyang nag-iisa siya sa kanyang laban, ngunit may isang matandang mata pala na nakamasid at nagtiwala sa kanya. Ang hustisya ay hindi lamang nanggaling sa batas ng tao, kundi sa isang sumpang matagal nang itinakda ng tadhana. Sa labas ng mansyon, ang sikat ng umaga ay hindi nagdala ng init para sa pamilya Vergara. Ang sheriff ng korte, kasama ang ilang mga tauhan, ay nagsimula ng ilabas ang mga huling gamit na hindi pag-aari ni Wen. Ang mga lumang maleta na punong-puno ng mga damit ni na Doña Salvacion at Lilibet ay nakatambak sa gilid ng kalsada, tila mga basurang itinapon ng panahon. Ang bawat hakbang ng mga trabahador sa loob ng bahay ay lumilikha ng isang mabigat na tunog na tila nagmamarka ng katapusan ng isang mapang-aping kaharian. Lumabas si Wen sa balkonahe at pinagmasdan ang kanyang asawa. Si Leandro ay nakaupo sa gilid ng kalsada,
Ang kanyang muka ay nakabaon sa kanyang mga palad. Ang kanyang balikat ay nakayuko at ang kanyang hininga ay mababaw at puno ng pagsisisi. Wala na ang lalaking mayabang na nagparada ng kotseng hindi kanya. Wala na ang asawang tinawag siyang baog. Ang tanging naiwan ay isang anino ng isang lalaking na wala ng lahat dahil sa sarili niyang kasakiman. Wen, parang awa mo na. Saan kami pupunta ni Mama? Ang tinig ni Leandro ay narinig mula sa ibaba, kasing gasgas ng tuyong kalsada. Wala na kaming pera. Iniwan na rin ako ni Claire. Pagkatapos niyang malaman na wala na akong maibibigay. Pati ang bata. Hindi ko na alam kung nasaan sila. Tumingin si Wen ng diretso sa mga mata ni Leandro. Sa kauna-unahang pagkakataon, wala na siyang naramdamang kahit anong galit. Ang tanging naroon ay ang isang malalim na katahimikan. Ang bawat pintong isinara mo sa akin, Leandro, ay ikaw rin ang nag-lock. Binigyan kita ng libu-libong pagkakataon na maging tao, pero mas pinili mong maging linta. Ngayon, ang tanging maibibigay ko sa iyo ay ang kalayaang harapin ng buhay na ikaw mismo ang gumawa. Lumapit si Doña Salvation kay Wen. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at desperasyon. Ang matanda na dating napakataas ng tingin sa sarili ay tila naging isang maliit na bata sa harap ng kanyang dating manugang. Wencesla, anak, utang na loob, huwag mo kaming pabayaan, kami pa rin ang pamilya mo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Wen. Ang pamilya, ma, ay hindi nagpapakain ng tinik sa sarili nilang kasama sa bahay. Ang pamilya ay hindi nagnanakaw ng pangarap. Tapos na ang obligasyon ko sa inyo noong gabing itinulak ninyo ang plato ng tinik sa harap ko. Ang utang na loob na sinasabi nyo, matagal ko na itong binayaran ng bawat sentimong kinuha ninyo sa akin. Tumalikod si Wen at pumasok muli sa loob ng mansyon. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng makintab na nara ay tila isang paglilinis ng kanyang kaluluwa. Tinawagan niya si Attorney Isagani at ibinigay ang huling instruksyon para sa donasyon ng mansyon sa isang foundation para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Hindi niya kailangan ang bahay na ito. Ang tanging kailangan niya ay ang kapayapaang hindi mabibili ng kahit anong yaman. Habang pinapanood ni Wen ang pagsasara ng gate ng mansyon, nakita niya ang huling paglisan ng mga Bergara. Naglalakad sila palayo. Dala ang kanilang mga plastik na bag ng mga damit, patungo sa isang kinabukasan na puno ng kawalan. Ang tunog ng mga gulong ng truck na lumalayo sa kalsada ay tila isang huling hudyat ng kanyang ganap na paglaya. Naramdaman ni Wen ang pagdampi ng hangin sa kanyang muka, sariwa at malinis. Inilabas niya ang kanyang telepono at nakita ang isang mensahe mula kay Isagani. Tapos na ang laban, Wen. Oras na para mabuhay ka para sa sarili mo. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Wen. Nararamdaman ang paggaan ng kanyang dibdib na tila isang ibon na sa wakas ay nakalabas sa hawla. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalakad, patungo sa kanyang sasakyan, isang pamilyar na amoy ang humalo sa hangin. Ang amoy ng sariwang dagat at nilagang luya. Lumingon siya at nakita ang isang maliit na bata sa kabilang panig ng kalsada. May hawak na isang piraso ng tinapay at nakangiti sa kanya. Ang ngiti ng batang iyon ay tila isang pangako ng isang bagong umaga. Habang pinagmamasdan ni Wen ang bata, isang katanungan ang marahang bumangon sa kanyang isipan, kasing liwanag ng sumisikat na araw. Sapat na ba ang paghihiganti upang punan ng puwang sa iyong puso? O ang tunay na tagumpay ay matatagpuan lamang sa sandaling piliin mong magmahal muli? Hindi na sa ibang tao, kundi sa sarili mong sugatang pagkatao? Ang katahimikan sa loob ng kanyang bagong unit sa BGC ay hindi na isang mabigat na pasanin para kay Wencesla. Ito ay tila isang malambot na kumot na bumabalot sa kanyang pagkatao. Isang katahimikang pinili niya at pinaghirapan. Sa labas ng malalaking bintanang salamin, ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga bituin na bumagsak sa lupa.
Nagkukwento ng libu-libong buhay na nagmamadali, ngunit sa loob ng kanyang tahanan, ang oras ay tila huminto upang bigyan siya ng pagkakataong huminga. Wala nang amoy ng insenso na humahalo sa amoy ng lumang kahoy. Wala nang boses na sumisigaw ng kanyang mga pagkukulang. Ang tanging nalalanghap ni Wen ay ang sariwang bango ng mga puting bulaklak sa ibabaw ng kanyang lamesa at ang amoy ng bagong timplang kape. Ang bawat sulok ng kanyang kondo ay salamin ng kanyang kalayaan, minimalista, malinis, at puno ng liwanag. Ang kanyang mga hakbang sa ibabaw ng makintab na sahig ay magaan, tila ba ang bawat bigat na dinala niya sa loob ng 3 taon ay tuluyan ng natunaw sa hangin. Sa kanyang opisina sa Makati, ang kanyang pangalan sa pintuan ay hindi lamang isang titulo. Ang Director Wenceslao Vergara ay naging simbolo ng integridad at katatagan. Ang iskandalong sinubukang gawin ni Leandro ay tila isang mantsa na mabilis na nilinis ng katotohanan. Sa halip na bumagsak, lalong naging matatag ang kanyang posisyon. Ngunit higit pa sa kanyang tagumpay sa korporasyon, ang kanyang puso ay nakahanap ng bagong misyon. Binuo niya ang Laya Foundation, isang programa para sa mga kababaihang nakaranas ng pang-aabusong pinansyal at emosyonal. Sa tuwing nakikita niya ang pag-asa sa mga mata ng mga babaeng tinutulungan niya, nararamdaman ni Wen na ang bawat sugat niya ay nagkaroon ng kabuluhan. Isang hapon, habang siya ay naghahanda ng kanyang hapunan, dahan-dahang kinuha ni Wen ang isang sariwang isdang bangus. Maingat niyang inihanda ang mga sangkap, luya, kamatis, at sariwang gulay. Ang tunog ng marahang pagkulo ng sabaw sa loob ng palayok ay tila isang himig ng kapayapaan sa kanyang pandinig. Nang ilapag niya ang pagkain sa mesa, pinagmasdan niya ang kanyang sariling plato. Ang plato ay naglalaman ng pinakamalambot at pinakamalinamnam na bahagi ng tiyan ng bangus. Wala nang mga tinik na nakatambak, wala nang mga tira-tira. Sa unang pagkakataon, inuuna niya ang kanyang sarili, hindi dahil sa kasakiman, kundi dahil sa pagkilala sa sarili niyang halaga. Ang bawat subo ng mainit na sabaw ay tila isang haplos ng pagpapagaling sa kanyang kaluluwa. Ang isdang dati ay simbolo ng kanyang paghihirap ay naging simbolo na ngayon ng kanyang tagumpay. Narinig ni Wen ang isang marahang katok sa kanyang pintuan. Nang buksan niya ito, nakita niya si Attorney Isagani Cortez. Hindi ito ang abogadong may dalang mga dokumento ng demanda. Ito ang lalaking nanatili sa kanyang tabi sa gitna ng bagyo. May dala siyang 2 tasa ng kape at isang simpleng ngiti na tila nagbibigay ng init sa malamig na gabi. Naisip ko lang na baka kailangan mo ng kasama sa pagtanaw ng dapit hapon, mahinang sabi ni Isagani. Ang kanyang boses ay puno ng respeto at isang damdaming hindi na kailangan pang pangalanan. Lumabas sila sa balkonahe. Ang hanging gabi ay banayad na humahaplos sa kanilang mga mukha. Walang ingay ng pagtatalo, walang tensyon ng mga lihim. Ang tanging naroon ay ang 2 pusong parehong nakaranas ng sugat ngunit piniling magpatuloy. Ang kamay ni Isagani ay bahagyang dumampi sa balikat ni Wen. Isang hawak na hindi nagmamay-ari, kundi nagpoprotekta. Naramdaman ni Wen ang isang kakaibang kilig. Isang kilig na hindi nanggagaling sa mabilis na pagtibok ng puso, kundi sa isang malalim na pakiramdam ng seguridad at pag-unawa. Tumingin si Wen sa malayo, sa direksyon kung saan matatagpuan ang mansyong dati niyang itinuring na tahanan. Alam niyang ang pamilya Vergara ay nagdurusa na ngayon sa kanilang sariling mga bitag, ngunit wala na siyang nararamdamang galit. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa kanyang sarili, upang tuluyan na siyang makawala sa mga tanikala ng nakaraan. Ang kanyang puso ay wala ng puwang para sa puot, dahil puno na ito ng pagmamahal sa sariling pagkatao. Salamat Isagani, bulong ni Wen habang nakatingin sa naglalakihang mga gusali. Salamat sa pananatili. Lagi akong narito, Wen, hanggat kailangan mo ng katuwang sa pagbuo ng mga bagong pangarap. Sagot ng lalaki. Ang kanyang mga mata ay nakatuon din sa hinaharap.
Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Wenceslao. Ang kanyang buhay ay hindi na isang kwento ng pagtitiis at mga tinik. Ito ay isa ng kwento ng pagbangon at ganap na paghilom. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw at unti-unting lumilitaw ang mga bituin, naramdaman ni Wen ang isang ganap na katotohanan na naging gabay niya sa bawat hakbang. Ang tunay na reyna ay hindi ang babaeng nakatira sa isang mansyon na puno ng ginto at kasinungalingan. Ang tunay na reyna ay ang babaeng marunong bumangon mula sa sarili niyang mga abo, marunong gumaod sa sarili niyang bangka, at may sapat na tapang na piliin ang sariling kaligayahan sa kabila ng lahat ng pagsubok. At sa gabing ito, sa gitna ng liwanag at katahimikan, si Wenceslao ay higit pa sa isang reyna. Siya ay isang babaeng malaya, buo at handa ng magmahal muli sa paraang nararapat sa kanya. Isang taon na ang lumipas mula nang ang bawat piraso ng pader ng mansyon ng mga Vergara ay tuluyang gumuho sa ilalim ng bigat ng sarili nilang mga kasalanan. Sa loob ng tahimik na opisina ng Laya Foundation sa BGC, nakaupo si Wenceslao sa harap ng kanyang lamesa, pinagmamasdan ang mga luntiang puno sa labas ng bintana. Ang sikat ng araw ay banayad na dumidipis sa kanyang balat, isang mainit na yakap na tila nagbibigay ng basbas sa kanyang bagong simula. Ang katanungan kung napatawad na ba niya ang pamilyang umapi sa kanya ay madalas pa ring sumagi sa kanyang isipan. Ang pagpapatawad para kay Wen ay hindi isang mabilis na yakap o isang formal na pakikipagkamay. Ito ay ang unti-unting pagbitaw sa bawat matatalim na tinik na itinanim nila sa kanyang puso. Pinatawad na niya si Leandro, hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil ayaw na niyang bitbitin ang bigat ng galit sa bawat hakbang ng kanyang buhay. Ang kanyang puso ay wala ng puwang para sa puot, dahil napuno na ito ng pagmamahal sa sariling dangal at sa mga taong tunay na nagpapahalaga sa kanya. Nahanap na ba niya ang tunay na kapayapaan? Ang sagot ay makikita sa bawat gabi na mahimbing siyang natutulog nang walang luhang dumadaloy sa kanyang mga mata. Makikita ito sa bawat ngiti niya habang kausap si Attorney Isagani, na ngayon ay naging katuwang na niya sa pagbuo ng mga pangarap na hindi nakabase sa material na bagay. Ang kapayapaan ni Wen ay hindi ang kawalan ng gulo, kundi ang kakayahang manatiling buo sa gitna ng anumang hamon ng tadhana. Ang kanyang buhay ay tila isang malalim na lawa, tahimik, malinis, at puno ng buhay sa ilalim ng ibabaw nito. Ang aral na nais iwan ni Wen sa bawat taong nakikinig sa kanyang kwento ay simple lamang ngunit napakahalaga. Ang kabutihan ay isang birtud, ngunit ang pagpapaubaya sa pang-aabuso ay isang kasalanan sa sarili. Ang pamilya ay hindi laging nakabase sa dugo. Ito ay matatagpuan sa mga taong handang rumespeto sa iyong pagkatao at handang sumuporta sa iyong paglago. Huwag kailanman hayaan na tawagin kang kulang o baog dahil lamang hindi ka umaayon sa pamantayan ng iba. Ang bawat babae ay may sariling panahon ng pamumulaklak at ang tunay na halaga ay nanggagaling sa loob, hindi sa kung anong maibibigay mong pakinabang sa ibang tao. Isang huling sulyap ang ibinigay ni Wen sa isang maliit na frame sa kanyang lamesa. Isang retrato ng isang isdang bangus na nakahain sa isang malinis at puting plato. Ang pinakamalambot na bahagi nito ay naghihintay na tikman. Ito ang kanyang paalala na sa buhay, laging may pag-asa at laging may paraan upang bawiin ang bahaging nararapat para sa iyo. Ang mga tinik ay mananatiling bahagi ng nakaraan, ngunit ang tamis ng tagumpay ay ang siyang mananatili sa kanyang dila habang buhay. Đánh giá cá nhân, câu chuyện của Wenceslao là một hành trình đầy cảm hứng về sự tái sinh, từ một người phụ nữ bị coi thường, bị coi là máy rút tiền và bị sỉ nhục về khả năng làm mẹ. Cô đã dùng chính trí tuệ và sự kiên trì của mình để đòi lại công lý. Sự kết hợp giữa yếu tố chính nghĩa pháp lý và sự chữa lành tâm hồn đã tạo nên một kết thúc trọn vẹn. Công lý đã được thực thi. Hiya và Karma, nhưng quan trọng nhất là sự bình yên. Pakasa và Patawat đã thực sự ngủ trị trong trái tim của nữ chính. Đây là minh chứng cho việc người phụ nữ không cần một ai đó cứu rỗi,
mà chính họ là người nắm giữ chìa khóa cho hạnh phúc của cuộc đời mình.